Sa mga sinaunang lupain ng Middle East, nasasaksihan natin ngayon ang huling hininga ng isang regime. Ang Iran na naipit sa economic crisis, malalaking protesta at isang sobrang hirap na pwesto sa international chessboard ay dumadaan sa isa sa pinaka-critical na yugto sa buong history nila. Sa mga tao nang naiipong galit na ngayon ay sumasabog sa ilalim ng anino ni Khamenei. Lumalabas ang mga alegasyon tungkol sa billion-dollar escape ng anak niya, mga bangko na bumabagsak at mga desisyon tungkol sa martial law na nagpapakita na ito na ang final act ng isang revolution. Ang story na ito ay hindi lang tungkol sa gulo sa loob ng isang bansa. Isa rin itong parang mystery curtain kung saan sumasayaw ang mga global powers sa gilid ng isang banggaan na parang hindi na maiiwasan. Ngayon tara, step by step nating alamin ang mga sikreto, mga aligasyon at mga katotohanan sa likod ng pinilakang tabing. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ayon sa Channel 14, nakilala dahil sa pagiging malapit nito sa Israeli intelligence, ang anak ni Ayatollah Khamenei na si Mojtaba Khamenei ay nag-transfer ng $1.5 billion papunta sa mga escrow account sa Dubai noong mga nakaraang araw. Ito ay senyales bilang isang pagtatangka ng mga elite ng regime na siguraduhin ang kanilang sarili sakaling bumagsak ang pamahalaan. Kaagad matapos lumabas ang claim na ito, iniulat ng Wall Street Journal na 5 major banks, kabilang ang SEPA Bank, isa sa 3 pinakamalalaking bangko sa Iran, ay malapit ng mabankrupt. Ang katotohanan na ang SEPA Bank ang financial backbone ng Revolutionary Guards at ng Army ay nagpapakita na ang pagbagsak na ito ay hindi lang simpleng economic disaster, kundi maaaring yumanig sa pinakaugat ng istruktura ng regime. Ang lahat ng developments na ito ay parang unti-unting naglalantad ng mga palihim na galaw ng regime. Habang lumalaki ang speculation na nagsimula na ang countdown para sa banking crisis, ang mga aligasyon ng money transfer at ang tumitinding internal pressure ay nagpapakita ng isang leader na nagmamadaling iligtas ang kaniyang legacy, o ito ba ay mga senyales ng isang hindi na maiiwasang katapusan. Ang mga magkakaugnay na pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na habang dinudurog ng sanctions ang ekonomiya ng Iran, ang mga high-level na tao ay inuuna ang kanilang sariling interes. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi pa opisyal na nakukumpirma at nagpapakita ng mas malalim na komplikasyon sa loob ng internal dynamics ng regime. Ang mga aligasyon ng money laundering na tumatarget sa Ayatollah family, gaano man ito itinatago, ay malamang na maging fatal sa katagalan. Ang Iran ay kasalukuyang nasa radar ng United States at ang mga military preparations ay mabilis na sumusulong. Ang pag-take off ng 6 KC-135 Stratotanker aircraft ng United States Air Force mula sa Al Udeid Air Base sa Qatar ay nagpapahiwatig ng posibleng air operation sa pamamagitan ng pagtaas ng air refueling capacity. Gumagawa rin ng kaparehong paghahanda ang Israel kung saan ang mga news channels ay sinasabing handang mag-broadcast mula sa mga shelter sakaling magkaroon ng biglaang escalation. Ipinapakita nito na ang rehiyon ay unti-unting nagiging ring of fire habang tinatalakay ang mga senaryo ng pag-atake ng United States sa Iran gamit ang B-52 at B-2 bomber aircraft, at ang paglikas ng mga personel mula sa base sa Qatar ay isang hakbang para bawasan ang risk ng retaliation. Ipinapahiwatig ng mga paghahandang ito na ang financial escape plans ni Kham ay maaaring matunaw dahil sa international pressure, pero wala pang malinaw na senyales ng aktwal na pag-atake. Gayunpaman, ang mga aktibidad na ito ay mas lalo pang pinatitibay ang tensyon sa paligid ng Iran at pinagdurugtong ang mga internal problems ng regime sa mga panlabas na banta. Sa kabila ng lahat ng panlabas na bantang ito, patuloy pa ring naglalaro sa apoy ang Iranian regime. Ayon sa Iran International, sinasabing nag-declare na ng martial law sa bansa at ang mga taong naaresto sa mga protesta ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng mga mabilisang paglilitis. May mga ulat na nagsimula ang mga execution na ito sa publiko noong January 14, pero wala pang opisyal na pahayag tungkol sa naging kapalaran ng unang taong sinasabing i-execute noong January 15. Ang mga hindi makataong aksyon ng regime na inilalarawan ng mga protesta bilang isang civil war para mas palakasin ang repression ay mas lalo pang tumatarget sa Iran sa international stage. Dahil itinutulak ng mga aksyong ito ang bansang hirap na sa economic collapse papunta sa isang mas malalim na krisis na maaaring gawing dahilan ng mga makapangyarihan bansa tulad ng United States at Israel para makialam. Ang policy na ito ng repression ay sumasalamin sa survival instinct ng regime. Pero ayon sa mga hindi pa napapatunayang claim, lalo pang pinapainit ng mga hakbang na ito ang internal opposition at inilalantad ang global human rights violations sa buong mundo. Sinasabi ng mga opposition source na ang death toll ay lumampas na sa tens of thousands, pero ang mga numerong ito ay hindi pa nakukumpirma ng mga independent organizations.
Ang mga nakakatakot na numerong ito ay umabot na sa antas na nakakabahala kahit sa ilang military at political officials sa loob ng Iran dahil ang ganitong kalawak na karahasan ay naglalagay sa legitimacy ng regime sa alanganin. Isa sa mga personalidad na ito ay si Brigadier General Ali Oscar Salubi, dating commander ng 77th Division, 3rd Brigade ng Iranian Army noong Iran-Iraq War. Sa isang video, sabi ni Salubi, nanawagan siya sa mga miyembro ng Army na tumindig kasama ng mga tao at protektahan sila laban sa regime na nagpapakita ng lumalaking pagkakahati sa loob. Ang panawagan ni Salubi ay nagpapahiwatig ng kaguluhan kahit sa hanay ng military elite. Pero ang ganitong mga boses ay hindi pa nagiging isang malawakang pag-aalsa. Ang kawalang katiyakang ito ay maaaring magpabilis sa pag-usbong ng mga protesta mula sa economic na pinagmulan patungo sa isang political revolution, pero ang mga numero at panawagan ay naghihintay pa rin ng independent verification. Samantala, ang mga foreign country ay gumagawa ng mga diplomatic na hakbang para pigilan ang Middle East crisis na ito. Sinabi ng Turkey na ang kanilang foreign minister ay nagsagawa ng 2 meetings sa Iran sa nakalipas na 24 hours at nakipag-ugnayan din sa ibang bansa sa rehiyon para pababain ang tensyon. Layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang stability sa rehiyon. Opisyal namang ipinaalam ng Saudi Arabia sa United States na hindi nito papayagan ang paggamit ng Saudi airspace para sa anumang pag-atake laban sa Iran upang maiwasan ang mas malawak na conflict. Gayunpaman, ang risk ng sagupaan sa international airspace ay hindi bumababa. Ang mga pangyayari tulad ng biglaang U-turn at pagbabalik ng United Arab Emirates passenger plane EK-325 sa eastern border ng Iran at ang mabilis na paglilinis ng airspace sa ibabaw ng Iran kung saan wala nang pinayagang lumipad ay nagpapakita na pati air traffic sa rehiyon ay apektado ng tensyon. Bagamat ang mga hakbang na ito ay layong pahupain ang krisis, ang mga epekto tulad ng airspace restrictions ay naglalantad ng konkretong anyo ng tensyon at sumasalamin sa takot ng international community sa posibleng intervention. Ang Russia at China na ayaw mawalan ng mga kaalyado sa Middle East ay aktibong gumaganap ng papel sa krisis na ito. Nagpadala ang Moscow ng matinding babala sa Washington na sinasabing anumang pag-atake ng United States sa Iran ay hindi katanggap-tanggap at magdudulot ng malubhang kahihinatnan na sumasalamin sa strategy ni Putin na protektahan ang regime. Katulad nito, ang tahimik pero epektibong diplomatic pressure ng China ay sinusuportahan ng mga pahayag na nagbababala kay Trump. Ang mga hindi direktang mensahe ni Xi Jinping ay binibigyang diin ang strategic importance ng Iran at layong ipagtanggol ang economic interests. Halimbawa, ang pag-asa ng China sa Iranian oil ay mas lalong nagpapatibay sa motibo sa likod ng mga babala na ito. Ang pagpasok ng mga major power na ito ay ginagawang isang global chess game ang krisis. Pero ang mga babala ay hindi pa nauuwi sa konkretong aksyon. Gayunpaman, ang posisyon ng Russia at China ay maaaring maglimita sa mga posibleng galaw ng United States at magbigay ng kaunting pahinga sa Iranian regime. Ang mga diplomatic maneuver ng mga major power na ito ay mas lalong ginagawang kritikal ang communication disruptions sa loob ng Iran. Habang ang Starlink satellite internet service ni Elon Musk na ginawang libre sa Iran ay muling nag-uugnay sa mga protester sa labas ng bansa, sinasabi ng mga activist na ang serbisyong ito ay may mahalagang papel sa internet blackout. Ang mga ulat tungkol sa paghahanap ng mga otoridad ng Starlink antenna sa Northern Tehran ay nagpapakita ng panik ng regime sa teknolohiyang ito. Ang epekto ng Starlink ay maaaring magpalakas ng coordination ng mga protesta at magpadali ng access ng mga international observer sa real-time na impormasyon. Gayunpaman, pinapalala rin nito ang crackdown ng regime dahil ang mga satellite antenna, kahit ilegal, ay nagiging imposibleng baliwalain dahil sa lawak ng paggamit nito. Ang technological intervention na ito ay ginagawang isang digital war ang krisis at nagpapakita kung paano kayang baguhin ng tulong mula sa labas ang panloob na takbo ng isang bansa. Habang dumarami ang digital connectivity, mas mabilis na kumakalat ang mga protesta sa buong bansa. Ayon sa mga activist, may mga demonstration na nangyayari sa lahat ng 31 provinces at unti-unti itong nagbabago mula sa economic route patungo sa political na mga sigaw. Ang mga chant tulad ng death to come ay yumanig sa pundasyon ng regime pero tinatawag ito ng pamahalaan bilang foreign-backed terrorism. Ang pagkalat na ito ay nagtitrigger din ng mga strike sa mga rural area ng Iran at ang posibleng pagsali ng mga worker sa oil at gas sector ay maaaring lalo pang paralisahin ang ekonomiya. Gayunpaman, may mga hindi pa napapatunayang video at ulat na nagsasabing nawawalan na ng kontrol ang security forces sa ilang lungsod. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapataas ng posibilidad na mauwi ang mga protesta sa regime change. Pero ang tindi ng crackdown ay maaari ring mag-trigger ng international intervention.
Habang tumitindi ang mga protesta, iba-iba ang reaksyon ng international community. Pansamantalang isinara ng United Kingdom ang embassy nito sa Tehran habang sinabi ng Foreign Minister ng France na ang crackdown ang pinakamarahas sa modern history ng Iran at nanawagan siyang itigil ito kaagad. Ang mga bansa tulad ng India at Pakistan ay hinihikayat ang kanilang mga mamamayan na umalis ng bansa at ang mga estudyante ay bumabalik na habang ipinagpapaliban ng mga universidad ang exams na nagpapakita ng epekto ng krisis sa diaspora. Habang ang mga reaksyong ito ay mas naghihiwalay sa Iran, ang mga pahayag tulad ng Trump's help is on the way ay lalo pang nagpapalakas ng speculation ng intervention kahit na ang diplomatic pressure ay nakatuon pa rin sa pag-iwas sa digmaan. Sa pagsasama-sama ng lahat ng elementong ito, ang kinabukasan ng Iran ay nasa isang hindi tiyak na patutunguhan. Ang economic collapse, internal opposition at external threats ay sumusubok sa tibay ng regime. Habang ang mga personalidad tulad ni Crown Prince Reza Pahlavi na nananawagan sa army na sumama sa taumbayan ay nagdadala ng posibleng transition scenario sa harap, ang mga panawagang ito ay hindi pa nagbubunga ng konkretong pagbabago. Ang mga survival strategy ng regime ay nananatiling limitado sa represyon at pag-asa sa mga external ally. Ang krisis na ito ay maaaring muling hubugin ang geopolitics ng Middle East pero kailangan pang paigtingin ang diplomatic efforts para sa isang mapayapang solusyon. Kung hindi, ang Ring of Fire ay maaaring lumawak at magdulot ng global effect. Sa gitna ng kawalang katiyakan, ang economic foundation ng Iran ay dapat masusing tingnan. Ang matinding pagbagsak ng real sa mga nagdaang buwan, bunga ng international sanctions, ay lubos na sumira sa araw-araw na buhay ng mga tao. Ang kakulangan ng basic food sa mga supermarket at ang hyperinflation na tinutulak ang mga pamilya sa bingit ng gutom ay ilan sa mga pangunahing dahilan ng mga protesta. Ang economic erosion na ito ay hindi lang isang currency crisis. Ipinapakita nito ang mga taon ng naipong structural problem, mga aligasyon ng corruption at hindi pantay na pamamahagi ng resources habang ang malaking bahagi ng oil revenue ay napupunta sa military spending at mga foreign proxy force at napapabayaan ng domestic market. Ayon sa mga eksperto, maaaring inilalapit ng pagbagsak na ito ang Iran sa pagiging isang failed state. Pero limitado ang opisyal na datos at ang pagsusuri ng mga independent economists ay naghuhula ng contraction na aabot sa 20% ng GDP. Ang sitwasyong ito ay nagtutulak sa regime na panatilihin ang lehitimidad nito sa pamamagitan ng represyon imbes na mga economic na pangako. Gayunpaman, may ilang ulat na nagsasabing ang underground economy, smuggling at cryptocurrency trading ay lumalakas bilang paraan ng survival na mas lalong nagpapakomplikado sa krisis at nagbibigay ng kaunting pag-asa para sa hinaharap. Pero hindi pa ito malinaw na senyales ng tunay na pagbangon. Sa anino ng economic collapse, ang nuclear program ng Iran ay nagdadagdag ng bagong layer sa krisis. Ang muling pagtatayo ng mga pasilidad matapos ang Israeli bombing noong June ay nag-alala sa mga international observer habang sinasabi ng mga ulat ng IAEA na ang uranium enrichment ay papalapit na sa 60% level. Isa itong mapanganib na lapit sa nuclear weapons threshold. Nakikita ng regime ang programang ito bilang isang bargaining chip. Pero ang paglilipat ng resources dito habang may mga protesta ay lalo pang nagpapainit ng galit ng publiko. Habang binabawasan ang budget sa health at education, ang prioridad sa nuclear investment ay nagpapalakas ng internal opposition na nagsasabing inuuna ng regime ang sarili nito. May ilang analyst na nagsasabing ang nuclear ambition na ito ay maaring maging dahilan para sa posibleng intervention ng United States. Pero ipinagtatanggol ito ng Iran bilang karapatan sa self-defense. Gayunpaman, ang mga satellite image ay nagpapakita ng mas mabilis na construction activity sa mga lugar tulad ng Natanz at Fordow na nagtutulak sa tensyon patungo sa nuklear na antas. Ang mga development na ito ay inilalagay ang krisis sa gitna ng global non-proliferation debate at lampas na sa pagiging isang internal issue lamang. Pero nananatiling balot ng hiwaga ang buong lawak ng programang ito na nagpapalabo sa pag-asa para sa isang diplomatic solution. Bukod sa nuclear tension, mas lalong nagiging mahalaga ang papel ng Iranian diaspora. Milyon-milyong Iranian na nakatira sa ibang bansa ang nagpapalakas ng mga protesta sa pamamagitan ng social media campaign at financial support. Halimbawa, ang mga komunidad sa Los Angeles at Toronto ay nagsisikap magpadala ng Starlink equipment sa bansa sa pamamagitan ng fundraising event. Ang diaspora na ito ay hindi lang nagbibigay ng moral support, kundi sinusubukan ding impluensyahan ang mga Western government sa pamamagitan ng political lobbying, lalo na sa usapin ng mga bagong sanksyon laban sa Iran sa United States Congress. May mga ulat din na nagsasabing ang ilang diaspora figure tulad ng mga apo ng dating siya ay bumubuo ng koalisyon para sa mga plano pagkatapos ng regime. Pero ang mga ito ay speculative at nagpapakita ng internal na pagkakahati.
Gayunpaman, ang mga koneksyong ito mula sa labas ay ginagawang international movement ang mga protesta. Pinatitibay din nito ang akusasyon ng regime tungkol sa foreign interference habang ang mga cultural activity ng diaspora ay sumisimbolo ng isang malayang hinaharap para sa Iran sa pamamagitan ng musika at sining. Pero ang tunay na epekto ng mga pagsisikap na ito ay hindi pa nasusukat at maaring magpatagal pa ng krisis. Kasabay ng suporta ng diaspora, ang media censorship at alternative news stream ay bumubuo ng information battlefield. Ang internet blackout ng regime ay pinapatahimik ang traditional media habang ang mga tools tulad ng VPN at satellite broadcast ay nagpapahintulot na makalabas ang balita. Halimbawa, ang mga Farsi channel na nagbo-broadcast mula sa labas ng Iran ay nagbe-verify ng mga protest video at nagpapataas ng global awareness. Hinahamon ng mga alternative source na ito ang opisyal na propaganda. Gayunpaman, mataas ang panganib ng disinformation dahil ang ilang claim ay maaaring may pinalobong death toll o peking video. May mga bagong aligasyon din tungkol sa pag-aresto ng mga journalist na may mga ulat na mahigit 50 reporter ang na-detain sa mga nakaraang linggo. Winawasak ang press freedom pero ang citizen journalism ay pumupuno sa puwang sa pamamagitan ng mga cellphone recording. Ang media war na ito ay humuhubog sa krisis dahil ang kakulangan ng tumpak na impormasyon ay nakakaapekto sa desisyon ng mga internal at external actor. Sa katagalan, ang pagtanggal ng censorship ay maaaring magpabilis sa pagbagsak ng regime. Pero sa ngayon, tinatakpan ng chaos ang katotohanan. Mayroon ding isyong pagbabago-bago sa energy market. Ang sitwasyong ito ay tumatama rin sa healthcare system ng Iran. Habang punong-puno ang mga ospital ng mga sugatan mula sa mga protesta, ang kakulangan sa gamot dahil sa sanctions ay humahadlang sa maayos na gamutan. May mga ulat na tumataas ang infection rate dahil sa kakulangan ng surgical supply na ginagawang humanitarian disaster ang krisis. Ang mga international aid organization tulad ng Red Cross ay humihingi ng access pero nililimitahan ito ng mga restriction ng regime. Ang health crisis na ito ay malaki ang epekto sa kabataan. Sarado ang mga universidad at ang mga estudyante ay nasa harap ng mga protesta. Ang henerasyong ito ay hinuhubog ang sarili nitong kinabukasan pero ang trauma ay maaaring pangmatagalan. Sa huli, ang multilayered na krisis na ito ay binabago ang Iran. Nahuhuli ito sa gitna ng pag-asa at takot at naghihintay ng bagong kabanata. Sa madaling salita, ang mga apoy na nagliliyab sa Iran ay tila huhubog sa kinabukasan ng Middle East. Depende sa magiging tindig ng United States at ng ibang bansa sa krisis na ito. Kaya ano ang susunod na gagawin ni Khamenei? Tatakas ba siya o ihahanda ang sarili niyang pagbagsak? Ano ang naghihintay pagkatapos ng mga protesta sa Iran?